Hiwalay yung magulang ko. Matagal na matagal na. Ako yung panganay sa aming magkakapatid. Tatlo kami magkakapatid, dalawa sa kanila babae, mas nakakababata. Yung tatay ko, OFW siya mula pa bago ako sinilang. Ano ang itsura ng bahay tuwing hapunan, tanghalian, almusal? Unang-una, hindi kami kumakain sabay-sabay. Pangalawa, para siyang retreat house. Wala nagsasalita. Naririnig mo lang yung pinggan, kutsara, tinidor. At napaka-lungkot na bagay yun. Bakit? Kasi pamilya mo yun eh. Tapos sila yung pinakamalapit sa'yo, pero hindi kayo nag-uusap. Siguro mas pinapahalagahan ko ang aking nanay kasi nakikita ko siya magtrabaho. Tapos nakikita ko yung effort niya kasi yung ginagawa niya pang 2 taon. Kung simula tayo sa mababa, una natuto akong magluto. Ayan, natuto akong magluto. Dahil nga sa pamilya ko kasi yung nanay ko yung wala. So yung tatay ko yung nandyan. So natuto ako nagluto kasi nung pagtapa ko ng high school, nung grade school kasi dati meron akong yaya. Pagtapa ko ng high school, umalis na yung yaya ko. So medyo may awkward face ako na puro dilata lang kinakain ko. Kaya lumobo ako ng high school. Dilata at kanin, di ba? Ayos yun. Pero nag-come to a point na medyo natakot ako para sa health ko. So ginawa ko, sumuha magluto. Yung pagkukulang na yun, mula bata pa ako, para kasing ako na yung tumayong tatay sa pamilya namin. Since ako yung panganay sa aming magkakapatid. So ako yung tumutulong sa nanay ko mag-alaga sa mga kapatid ko. So ginagawa ko lahat para hindi ganun karami kailangan gawin ng nanay ko. Tapos parang para sa mga kapatid ko, hindi nila masyadong ma-feel na wala silang tatay kasi nandun ako bilang kuya. Performance ko sa school, wala naman tong epekto kasi matagal nang hiwalay yung nanay ko. Kaya simula pa lang, yun na, hiwalay na talaga. Hindi per meaning ko naman doon ay positive, magiging independent. Yan, parang resourceful din, magiging independent. May kaakibat to na negative, mamaya sabihin ko. Pero yung positive doon ay magiging independent ka. Na parang hindi ka masyadong umaasa sa iba, di ba? Kung hindi sila pwede, okay lang, sige. Kung hindi ka pwede pumunta sa birthday ko, ganyan, okay lang, sige. Yung mga ganun. May mga kilala ako na OFW yung tatay, tapos medyo lumaki sila na medyo hindi masyadong sumusunod, hindi marunong sumunod sa otoridad. Kumbaga parang kung ano yung gusto nilang gawin, ginagawa nila. Siguro yun yung pag nag-focus ka masyado na sa negative. Kung positive, kasi kami, strict sa amin yung nanay namin. So parang lumaki naman kami tama na kahit wala yung tatay, talagang sumusunod kami sa batas, sa kung ano yung kailangan gawin. Natuto akong i-compartmentalize lahat ng kailangan kong gawin. Ako mismo nagbalanse ng oras ko. Kasi pag napansin kong bumababa na grades ko, walang taong sasabi sa akin kasi na, huy, yung grades mo, bumababa na, ayusin mo na. Wala eh. So, natuto ako sa sarili kong ganon. At natutunan ko rin na nag-set ako ng sarili kong curfew. Okay? Dapat, by 12 inisip. Or dapat, nung high school ako, by 10 at most. Sana tulog na ako. Kasi napansin ko rin sa sarili ko na pag natulog ako 1 or 2, ganyan, sobrang pagod na pagod ako pagdating sa high school eh. Kaya ganon. Dating naman sa pagtatrabaho, siguro dahil nga wala yung tatay ko, natuto akong maging mas responsable sa mga kapatid ko. Pagdating ngayon sa pagtuturo ko, alam ko na kung paano parang turuan yung mga bata na mas maging responsable sa sarili nila. Kaya pag mas bata, alam ko paano tratuhin kasi nga inalagaan ko yung mga bata kong kapatid dati. Feeling ko, ewan ko lang hindi ko alam sa boss. Feeling ko lang mas disiplinado ako. Hindi ko masyadong kailangang i-remind ng mga tao. Gagawin ko naman yan kasi naalala ko naman. Ayun, nanggaling talaga yun sa independency na naranasan ko nung bata ko dahil nga wala si mama. Tapos ngayon, mas responsable ako sa sarili ko na kahit wala naman talaga naninita sa akin, alam ko yung dapat gawin at saka hindi dapat gawin. Siguro sa nanay ko, masyado siyang napapagod. Parang yung tinatrabaho niya kasi pang 2 taon na para mabuhay kami ng kapatid ko. Oo, syempre. May kulang talaga.
Para alam nyo, yung nanay ko yata umalis nung 3 years old ako. Huling nakita ko siya after 13 years. So, second year high school ako. Yan. Doon ko na siya nakita ulit. May kulang talaga. Bakit? Kasi tuwing Mother's Day, anong gagawin nyo? Mother's Day ko yung kapatid ko. O ate, yan. Sige, bunak ko sa inyo na. O chocolate. Yan, yan. Diba? May kulang talaga. Naalala ko din dyan nung high school, nung natututo ako maglaba. Kasi walang katulong. Nagsulat ako ng letter sa size 1. Size 1 pa. Sa tatay ko, nasasabi ko, pa, kailangan ko ng tulong. Hindi ko na kayang gawin ito mag-isa. Ganyan. Oo naman, kahit na nag-uusap kayo, iba pa rin yung pag ganito, nag-uusap kayo ng harapan. So, kaya bawat pagkakataon na nakakauwi siya sa amin, mas nagiging kumbaga parang special. Kahit na kaunting panahon lang yung ginugugol namin kasama siya. Ako na yung parang naging tatay sa pamilya namin. Tapos tinutulungan ko na kapatid ko sa mga kailangan. Tapos sinusuportahan ko naman nanay ko sa lahat ng gusto niyang gawin. Kaya okay lang yung pamilya namin, kahit wala kaming tatay. So, meron talagang kulang. At yung pagkukulang na yon, never ending, kailangan mong i-feel. Paano? Yung yaya ko tinuturing kong nanay. Tawag ko sa yaya ko nanay. Yan. Pagkukulang. Lahat ng kapatid ko, tinatrato ako na parang anak. Which is a good thing, di ba? Tinatrato ko, kuya ko tatay, ate ko nanay, ate ko nanay. Yan. May dalawa akong ate. So una, since kasama namin lagi yung nanay namin, siya yung nakaka-interact namin. So siya yung pwede namin lambingin o kaya bigyan ng pasalubong pag umuwi. Kung pagdating naman sa tatay namin, since OFW nga siya, medyo nakatulong na magkaroon kami ng mabilis na internet kasi dati dial-up. So yung only constant communication namin is pag tumatawag siya from abroad. So ngayon, dahil nga may internet na, nakakapag-usap kami online. So may video call na at nakikita namin siya habang nakipag-usap. So ginagawa namin yung linggo-linggo. Pero yung tawag araw-araw yun. So yun, yung mahalaga, parang kailangan kausap ko pa rin siya kahit na malayo siya. Na-appreciate ko rin naman yung pamilya ko. Pero iba pa rin pag buo yung pamilya, parang mas masaya sila tingnan. Siyempre, medyo malungkot kasi pag nakikita mo yung mga pamilya ko na rin magkakasama, nangyari sa simbahan, makikita mo yung kasama nila yung tatay at nanay nila. Kasi kami, kasama lang namin yung nanay namin. Kasi nga, OFW yung dad ko. Medyo malungkot kasi kita mo kompleto sila. Tapos pag nagpipisby video ko kunwari, diba, hindi mo kasama yung tatay mo. So isipin mo lang siya. So yun, medyo kailangan namin mag-adapt doon, mga kakapatid. Mas na-appreciate ko yung mga tao. Hindi naman sa nainggit ako pag buo yung pamilya, pero natutuwa ako para sa kanila. Kailangan mo talaga i-feel yung void. So, paano ko na-feel yung void? Well, iniisip ko na, medyo na-feel ko naman yung void. Paano? Yan, tiwala na. Kasi, walang mas hihigit na magulang kaysa sa kanya.